go to timeless Santorini, Greece, but don't have the budget. Or to Napa Valley, California, but don't have the time. Or even to modern Miami, Florida, pero walang gustong sumama sa'yo. Well, madali lang yan. You can head to this classic destination instead. La Union, baby! La Union! Siyempre, sarap pumunta dito dahil sarap mag-surf. It's actually your surfing capital of the North. Siyempre, one of your major beach destinations also, not just the North, but the whole Philippines, di ba? Pero ang tanong, bakit binabalik-balikan ang La Union at anong mga bago? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Bago ang mga bago, unahin muna natin ang nauna, ang sinasabing classic breakfast fare. Ito siguro yung longganisa na garlicky. Bawang eh. Yun! Jitlog. At hummus. Okay, ito yung tinatawag nilang puto maya. Puto na mas malagkit pa at nilagyan binudburan ng niyog at asukal. Apparently, ito daw ay combination ng kanilang tinatawag na sinanglaw. Ano ang sinanglaw? Ito may siling haba at laman loob ng baka. Na hindi ko kakainin. Gusto ko lang ng soup actually. Pinapakita ko lang sa inyo yung laman. Ooh. So, ito daw yung 1-2 punch nila dito sa North. Tuwing umaga. Para siguro siyang puto and dinuguan? I don't know. Maybe. But let's see. Ang star ng agahan nga raw sa maraming hapagkainang Ilocano ay ang puto maya at sinanglaw. Simple, mainit, mabigat sa tiyan. Sigurado raw na gaganahan ka sa buong araw. Tikman muna natin to. Alam mo yung parang ano? Parang bulalo o nilaga na dahil mainit pa, yung fat or yung oil, liquid form pa. Pero kapag tinapatan mo or tinapat mo to sa electric fan, sebo de macho. Oo. Dahil baka nga sarap. Lasang nilaga, lasang bulalo. Pero ang gusto kong malaman kung anong lasa niya with puto maya. Never gonna expect na talagang babagay yan. But come to think of it, matamis, maalat. Matamis, maalat. Sweet, savory. Kasi ito puto maya, di ba? And usually, pag puto, medyo ano siya eh. Para siyang yung consistency niya or texture niya parang bread. Di ba? Ito, parang siyang biko. Bikong malambot. Bikong malambot. Actually, dapat hindi siya puto. Dapat suman. Suman maya. But who am I? I'm not from here. Sarap to ihalo dito. Tirayan na natin to. Ilan pa sa mga classic na kadalasang nasa mesa ay ang atsara. Ginadgad na murang papaya na niluto sa suka at sinamahan ng iba't ibang herbs and spices. At ang baknotan longganisa, giniling na baboy, hinaluan ng mga pampalasa at natural na pampakulay na atsuete. Pero ang simpleng longganisa nito, sadyang kakaiba raw kumpara sa longganisa ng ibang bayan. Siguro masasarap po yung
longganisa ng baknotan. Baknotan, sir. Kapag kakainin sa gitanda, ano ma'am? Ay, yes, sir. Masarap po yan. So, tirahin na po natin na ma'am. Ay, yes, sir. Sige po, tikman nyo po yung product namin. May atsuete bang kasama to? Ay, yes, sir. Yun, ako talaga, alam ko naman walang lasa yung atsuete, pero pag may ganyang kulay, parang nakakatakam. Sarap po yan, sir. Kasi puro natural po yan. Wala pong artificial. Aso po ba to? Hindi po. Pork po yan. Bawal po ang aso, sir. Sorry. Kasi kala ko tumatahol yung pala yung aso nandun. So, Tapos kakain po ako nito. yes, sir. Yan po yung combination niyan. So, Ayun. how do you find, sir? Medyo garlicky. Opo, yun po yung kanya. Siyempre may alat. Yun yung hinahabol mo naman sa longganisa. Yes, sir. Tapos nun kasama yung tamis ng achata. Opo, atsara. Atsara. Yes, sir. Kulang na lang, mainit na kanin, tapos nun estralyadong itlog. Solved na. Yes, sir. Solved na po yung pang-umaga. Nakakalimutan ko kung ano yung longganisa na pwede kong i-compare. Yung sukang Ilocos po, yun po yung nihahalo namin na hindi po malalasahan sa ibang longganisa, sir. Like po yung sa ibang lugar. Boom! Sukang Ilocos for the win! Pagdating mo sa Sudipen, ang dulong bayan ng La Union at boundary ng Ilocos Sur, makikita mo naman ang isang restaurant kung saan tinodo na nila ang paglikha ng mga bagong putahe gamit ang isang favorite Ilocano classic, ang bagnet. Now say it with me. Spicy chili garlic bagnet fried rice. Dinakdakang bagnet. Sizzling bagnet sisig. Sinigang na bagnet. Bagnet with KBL. Kare-kareng bagnet. Pinakbet with bagnet. Yep, you got it right. That's 7. 7 ways to eat bagnet. Now, remember to keep your blood pressure in check after eating, okay? Alam naman natin na ang classic dishes, napakasarap ihalo sa ibang pagkain pag-eksperimentuhan. Yan mismo ang ginawa dito sa restaurant na to na may kakaibang hugot din. Galing sa isang pelikula na One More Chance na pinagbidahan ni Popoy at Basha. Now apparently, paborito pala yun. Paborito movie yun ng isa mga owners dito. Kaya naisipan niya na ito na lang yung pangalan ng kanilang pit stop, no? Dito sa Baknotan. Now, ang kanilang theme, ang theme ng kanilang menu ay local ingredients ng Baknotan. Specifically, Baknotan longganisa. Kuha sila ng pasta niyan. Meron silang tinapa flakes. Okay? Na gawa rin dito. Na bottled dito. Meron din silang, oh, look at this pizza. It's actually mushroom na galing din dito. Na ginawang adobo. At nilagyan syempre ng paborito ng cheese for the pizza. Of course, you also have very refreshing drinks. Yung basil, hindi ko alam kung galing dito. Pero alam ko, galing dito yung honey. Correction, gourmet tuyo, hindi tinapa. But then again, it's still fish, it's dried, it's salty, and it's gonna be good. May konti siyang sipa ng hangkot lang. At may tamis siya sa dulo. Or baliktad actually, may tamis muna siya, tapos mafe-feel mo yung konting sipa. Konting sipa. I like it. Now, punta naman tayo sa Baknotan. Bit garlicky. Hindi naman talaga ganito kumain ng pasta. Pero, tayo lang nandito eh. Bata ako. Nag-experiment ako eh. Naisip ko, itong longganisa na to, hindi ko naman pwedeng kain sa tinapay. Hindi na sa kanin. So, gumawa din ako ng pasta. Years later, sure, may dami na nag-isip niyan. But anyway, it works.
Very savory. Actually, sweet and savory again. So it works. Bukod sa masarap na pagkain, maaaliw ka rin basahin ng mga hugot o romantic lines mula sa pelikulang One More Chance. Bah, kikiligan ka talaga. Pero maliban sa local cuisine, pwede rin natin matikman ang Greek cuisine sa La Union. A few months ago, we came from the Middle East, Yes. from Israel. Yes. And Israel is quite similar, right? I mean, Why? quite similar Yeah, because yeah. these are pretty much Mediterranean dishes. Yes. And I grew so fondly of these Mediterranean dishes. I fell in love to the point that when I got back, I tried, checking out recipes and I tried cooking. Yeah. And now here you are. We are here in San Juan. San Juan. San Juan La Union. Obviously, yes. And then you brought your Greek cuisine here. Yeah. Yeah. One reason, and I make this is because, of course, I like to cook because I was working in ships for many years. Okay. And one reason is because I can find Greek food. Greek food here. I make this. I start in small place in San Fernando. I don't know if the Filipino gonna like my food. It was starting, Right. but they love it. Many politicians, many people, rich coming. So, and I'm here now to treat the people very special Greek food. Santorini, right? Santorini. Santorini with all the white paint and the white, blue. blue. Yeah, this is kind of part of Aegean island. Right. It's about all the Aegean island. It's blue and white. It's traditional. This one is the pasticcio, Greek macaron with ground beef and the bechamel cream on the top. So it's like lasagna, but it's Yeah. not. It's macaroni. It's Macaroni not is pasta. yes. I'm a sucker for these type of food. But this one is home food for me. Yeah. Yeah, hit it here. Best seller about appetizer is this one. It's the What is that? Fry saganaki cheese. Just fry. Just frying. Just squeeze the lemon. Squeeze the lemon. Yeah. Now you can try one piece. The lemon. No, the lemon. I'm just kidding. Just kidding. Just the cheese. Just the cheese. No, I like this type of cheese because not too salty. It's just right. Yeah. But if you're looking for the gooiness of mozzarella, that's not it. No. It's not. It's No. totally different. Yeah, it's not It's mozzarella. totally different. It's condo sauvignon. It's roasted pork. Very special marinade. What do you think is the best part here? This one? Any part? Any part. Any part. If you like the fat, have fat. Must be with fat. It has to be. Yeah, must be. You are depriving yourself Yes. of the maximum taste of pork, Of pork, if you don't eat the fat. Yes, yes. Partial liempo, but likely on the saltier side, nagbabago siya sa herbs talaga and the spices. Main course is souvlaki. It's one of the most famous dishes in Greece. Have chicken, have beef and lamb. Frog. No frog? No frog. No frog. No frog. No, it's not included. Frog is And good. this one is the sauce we put on the top. Is special sauce. It's just secret sauce. It's very, very, very good. That's Right. tomato based. Yes? No, it's not tomato paste. based? Normally it's meat sauce. Yes. Meat sauce. Yes. Oh, okay. Okay. Just you can take the pita with the meat. And then- You can use the fork or the hand. What you want. Like this one? No. No. Just like need. this. Yes. You can. Okay. It's separate. No need. I mean, Separate. all. My day is complete. Okay. Really. It's a good thing that tourists can find a Greek restaurant all the way here. Mediterranean food or Greek food is very easy to love.
Yes, I believe Because yes. it's healthy, It's here, yeah. and then it's just refreshing. And have really every dish in you taste, you see the different flavor. Everything is different, many flavors. For this reason, the name of Gypsies means flavors. Flavors. Greek, the food is very tasty, very healthy. Kung nakapamasyal na kayo sa probinsya ng La Union, malamang napuntahan nyo na ang kanilang bee farm sa Bacnotan. Dito, nakakabili ng iba't ibang produktong gawa sa honey at beeswax. O kaya naman ay nakasilip na kayo sa Sericulture Research and Development Institute. Dito naman, nagpaparami sila ng silkworms at ginagamit ang kuko ng mga to para maghabi ng pinong tela o silk para sa mga barong. Malamang natikman nyo na rin ang basi, ang manamis-namis na alak o wine na gawa mula sa katas ng sugarcane o tubo. Na sinamahan ng yeast, duhat tree bark at guava leaves. At pag uwi nyo, siguradong may bitbit kayong walis tambo na gawa sa pinatuyong tiger grass na pinagbungkos, itinali sa kahoy, tinahi at ibinuka. Pero aminin ko, isa sa pinaka-nakakaaliw na gawin dito sa pagbisita natin sa La Union ay ang pagpitas ng grapes sa ubas. Para akong nasa Italy o sa Napa Valley sa California. So, okay. Parang ngayon lang ako nakarinig talaga na meron palang ubas or grape vineyard. Yan, vineyard dito sa Pilipinas. Yes. Specifically dito sa La Union. Yes, sa Bawang La Union. So, we started 1972 pa. Okay. So, ganun na kami katagal. So, we've been here for the last 44 years. Bakit hindi aware Hindi mo mga alam? tao? Bakit hindi aware mga tao na may vineyard? Or ako lang ba? Am I living under a rock? No, I think mostly Filipinos have started to know about the vineyards because of social media. Because of social media, Yes, of course. Of course, exposure of social media contributed a lot to Filipinos knowing that we have local vineyards. And the social media, just the scenery is just popped out or became well known lang just a few years back. Yes, so, yes, definitely. Yun lang yan. So okay, your family started this, your father. Yes, my father. Why? Why grapes? For one, nobody dared to go into grape production. Okay. So, on a trip to Cebu, may nakita siyang mga cuttings. And as a growing family, he wanted to help, on financial needs. Right. Because he used to be a livestock producer. Mababa yung kita. So like anyone else, naintay siya. This is something new. Nobody's doing it. Okay. So for 2 long years, nag-experiment siya. And after 1972, the first vine bore fruit in 1974. It took him that long. Question. Of course, pagdating sa farming ng grape or pagpapalaki ng grapes, di ba? Climate is such a very important factor, di ba? Yes, it is. It is. So, climate here in La Union is okay? It's very good for the grapes. The hotter it is, the better for the grapes. You mentioned kanina, Drew, about the climate. So in La Union, there are 4 varieties that adopted. Yung nakikita nyo po dito is the Red Cardinal. Red Cardinal. This is the #1 variety in the Philippines. Okay. So we also have the Brazilian Green, yung nakikita natin sa market na yung medyo maliliit na kulay green. Okay. And then we have 2 varieties under experiment right now, which is the Black Riviere. Okay. And then we have a seedless one, which we haven't commercially produced yet, but coming soon. Coming soon yun. Yes, coming soon. Okay. Pagdating sa harvesting ng grapes, meron bang parang peak season to? Like for example, mangoes, usually summer lang yan eh. Yes, yes. Di ba? For grapes naman po, we harvest thrice a year. Thrice a year? Thrice a year. So unlike in other countries where you just harvest once a year, in the Philippines, my father actually produced the technology for us
to harvest twice a year. Twice a year. So right now we're currently having our rainy season. It's coming from June to August. And then our Christmas season usually from December to January. And yung pinaka-peak namin is summer. Summer months from March to May. That's the best time. Sir Drew, baka gusto niyo pong mag-pick while it's very, very fresh. Ay, mapalin. Okay. Dito tayo. Hindi ko alam ano unahin ko. Oo nga, hindi. How will you know if it's good for harvesting na? Good for the picking? Dapat red siya from top to bottom and kulay red na lahat ng berries. Ayun, medyo mukhang hinog na siya. Ito. Okay, so where do I cut? Dito po. Here, no? Baka bumagsak. Yes po. And then one more. Napa Valley ba ako? Half. Half? Half yun? Half. O half? Magkano ganun pag half? 125. So 125 dahil 250 Yes. per kilo. Per kilo. Cool. Now, people, they have options. They can just bring it home. Yes. Or parang may piniprepare yata si Kuya ang shake. Yes, of course. Siyempre, ang init dito sa La Union. So, kung gusto nyo pagpalamig, why not? At the farm. Okay. Okay, here. Oh, thank you. Yan. Okay. So, it's milk with fresh grapes and then chocolate syrup. Yep, that's it. Lasang grape. Na may milk at chocolate syrup. Refreshing nga. Thank you. Ayos. Anim hanggang 8 oras ang biyaheng La Union mula Maynila. Alam nyo na, depende sa traffic. Nabuo ang La Union o The Union noong 1850 nang pinagsama-sama ng mga Kastila ang ilang bayan mula Benguet, Ilocos Sur at Pangasinan. At China! Joke lang mga biyahero, ang Chinese pagoda na yan na matatagpuan malapit sa Kapitolyo ng La Union sa San Fernando ay itinayo lamang bilang isang simbolo ng pagkakaibigan ng mga Chinese at locals doon. Maganda rin itong vantage point kapag sunset at lalong mas magandang dating place para sa magkasintahan. Sa bayan naman ng Bangar, makikita ang isang simbahang akala nyo ay ordinaryo lang. Pero ang hindi alam ng marami, ito ang St. Christopher Church na sinasabing kaisa isang simbahan sa Pilipinas na may 3 bell tower. If that excites you, well, you better check it out kapag napadaan kayo dito. Isa pang hindi dapat palagpasin ay ang kanilang magagandang traditionally woven blankets. Kahit may mga nabibili na ang mga commercial machine-made blankets, kakaibang pride pa rin daw ang mararamdaman sa pagkakaroon ng loom weave blankets mula sa Bangar. Just in Bangar, this is La Union, di ba? But Bangar is famous really for its weaving industry. Since time immemorial, was this industry here now. And they became rich because of weaving. When I retired, I found out that it's really a nice business. While you are having also little for your own, natutulungan mo ng maraming tao. Parang isang meditation exercise ang paghahabi, hindi ba? Malumanay ang galaw ng mga kamay at paa. May bilang, may ritmo. To compare with those made in China, made in Thailand, made in anywhere else in the world, we can compare our blankets are the best in Ilocos. If I give you a regalo of blanket now, that will reach up to that end. Hindi lamang mga kumot ang gawang kamay mula sa La Union.
Isa pa rito ay ang mga alahas na gawa sa pilak o silver. Kung nakabili kayo ng mga silver jewelry sa Maynila, malamang sa malamang, dito nang galing yan. At ang presyo dito, 2 o 3 beses na mas mura. Isa rin sa pinagmamalaking produkto na gawang kamay sa La Union, specifically sa bayan ng Sudipen, ay ang mga basket at mga gamit na gawa sa kawayan. Maingat na kinakayas o tinatapyas ang mga kawayan para dumipisto sa kahinahabi ng masinsin at hinuhulma sa hugis. Ang mga finished product dito, napakamura rin. Ang malaking basket na to, 200 pesos lang. Kung noon, pwede bumili ng kanilang produkto ang mga turista, ngayon, pwede nyo na rin subukan ang paggawa ng mga to. Matagal na po ba kayo gumagawa ng pottery? Matagal na. Since nung 2004. 2004? Bakit niyo po naisipan na gumawa ng pottery? Kasi dati din naman kami gumagawa yung bumibili lang ng kami. Bumibili lang kayo? Since na may shop naman kami along the highway. And then, dahil marami naman akong mga ideas na gustong gawin, na sabi ng mga gumagawa hindi nila kaya. So, doon ako na-challenge. So, naisip niyo na kung hindi ko ako makakuha ng ganitong klaseng pottery, ikaw na lang gagawa? So, ano po ba yung mga ibang ideas na hindi nila kayang gawin? Katulad ng mga decorative. Mula sa mga simpleng paso, palayok, hanggang sa decorative items tulad ng lamps, candle holders, jars, vases, at marami pang iba, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng pottery business dito sa San Juan, La Union. Nasabi ko nga kanina bukod sa pagbili ng mga produkto, pwede rin kayong gumawa ng sarili nyo. So, let's get it on! So, yung mga turista pwedeng gawin din to? Yan ang ginagawa nila rito. Ayun talaga ginagawa? One-on-one namin silang tinuturuan. Ayun! So, kaya nga po nang sabi ko kanina, dinidemo lang muna namin. And then, saka namin siya. Saka namin. Ako rin talaga, ako nakikinig ako. Kaya makikita nyo itong mga to, gawa yan ng mga turista yan. Ay, mas magandang gagawin ko. Hindi namin sila tinuturuan na maging expert or maging magaling na magpa-pottery. Kasi ang importante, yung experience. Actually sa pottery, walang mali or walang tama. Walang tama. Okay, tama As lang long kung minsan as- yung mga gumagawa. Galing! Sarap, enjoy. Isa sa mga classic na panghalina ng La Union ay ang beaches nito at ang mga alon na perfect for surfing. Kaya marami rin ang itinayong maaring matuluyan ng mga biyahero dito. Ayan. Sobrang kulay. Feel ko, kasama ako sa pelikula ng The Beach. Hey Leo, yun yung vibe na kukuha ko. I mean, you see a couple of foreigners, you see of course locals just chilling, just relaxing. It's just really laid back. I like this. This is one of their Mackay bowls. Usually eaten with breakfast, merienda, or if you want something refreshing lang in your mouth. It's pulverized frozen fruits with sliced fresh fruits, and then toppings like, eto kasi, one of my favorite toppings, granola. So nice. Beach in front. It's one of those places na kahit nakaupo ka lang, ayos lang. Okay. Now, pakita ko sa inyo yung dorm nila. Kakaiba rin to eh. They actually call it the Beach Hostel. Why? Because apparently, originally, ito lang yata yun eh. One of the owners, they put up this nipa hut para lang just to chill, and then eventually, nagkaroon na ng dorm. They started with one dorm.
Ang kanilang mga Kubo dorm ay tamang-tama para sa backpackers or solo travelers. For sharing ang mga kwarto sa presyong swak na rin sa bulsa. So, ito yung isa sa apat nilang dorm or kubo. Can house 8 people. May 8 beds. Nakatawa. Siyempre, hindi air-conditioned, but you have your 2 electric fans. At, oh, not just 2. You have, wow! May sarili electric fan kada kutsyon. Nasaan CR? Actually, siyempre, walang CR sa loob ng Nipo Hut. Lahat ng CR ay common. Alright. Stig. Chill lang dito, kaya binabalik-balikan. Meron ding mga live performances at film showing para sa mga bisita. Pero kung may budget kayo at gusto nyong maka-experience ng Mala Santorini, Greece na atmosphere, ang resort na to ang para sa inyo. Mula labas hanggang loob, hanggang sa kaloob-looban ng kwarto, Mala Santorini ang dating. Para kang lumipad sa Greece, minus the plane fare at jet lag. Siyempre, tampok pa rin nila ang ilang dishes with a local contemporary twist. Tulad ng Ilocano pizza o pizza Ilocano. Meron tayong soup, meron tayong salad, meron tayong different types of pizza. Meron kang 4-cheese pizza at meron kang pizza Ilocano. You've got your chicken, you've got your mashed potatoes, and I just really feel good dahil parang feeling ko klaro yung audio namin today. Please let us know kung effective yung audio. Okay ba? Okay ba? So, ano yung unang titirahin natin? Parang gusto ko yata tirahin 4-cheese pizza. Thin crust. It's so simple. It's salty and crunchy. It's comfort food. Nahirapan ako mag-chew dahil may tape dito. Pero okay lang. Pizza Ilocano, bakit? Bestseller dahil may longganisa ng Ilocano. Ang dami na kasing longganisa, di ba? Tingnan natin. Okay, medyo weird. Dahil animoy nasa sariling isla ang resort na to, siguradong panalo ang kanilang water activities dito. Hindi mo talaga ginagawa. Nakakalimutan mo. So, parate na lang kapag meron tayong wakeboarding 101, after a few tries mo, kuha mo, tapos hindi mo na naman ginawa ulit. You tend to forget. Like for example, kalimutan ko na kailangan yung knees ko malapit sa chest. Tapos nun, kailangan medyo naka-pointing yung toe mo, naka-point. Para pag pumasok yung tubig sa ilalim, aangat ka. Tapos yung itutok mo na. Yung first few tries, kalimutan ko, pala tama, kaya ako sumususo. Na nakuha ko na yun, nakalimutan ko, you have to point the front para naman dumiretso ka. Yun lang nakakalimutan ko. But at least, natayo din ako after million tries. But it's always fun. Always fun. So, lesson of the day. Kahit hindi mo parati ginagawa, mag-refresher course ka muna. Pero kung sawa na kayo sa water activities na demotor, sumama kayo sa amin sa San Gabriel, La Union. Bisitahin natin ang isang natatagong kayamanan na recently raw ay tinaragsan ng mga turista. Mabiyero,
2 ways para makapunta dito sa Tangadan Falls. 1, pwede kayong maging adventurous. You can do a 2-hour trek. May river crossings. Basta 2 hours yun. Actually, I'm sure enjoy din yun. Pero para sa mga tinatamad or nagmamadali or gusto nyong magsumakay nga ng van or any vehicle, it's gonna take 45 minutes. Yung 45 minutes na yan, medyo entertaining. It's a roller coaster ride. Paparada nyo yung kotse dito. You pay just a very minimal parking fee. And then, 15-minute trek pababa. And then, doon na tayo. Shall we? We shall. Sarap mo. Oh, pwede? Pwede sa inyo? Approve? Ayos ba? Okay lang? Okay mga biyero, we have arrived dito sa Tangadan Falls. And guess what? Libre ang entrance fee. All you have to pay for is yung vehicle, kung magtitake man kayo ng vehicle ng 45-minute roller coaster ride. And of course, babayad din kayo for your guide. I think it's around $500 per guide. Now, as you can see, sobrang distinct yung nakikita natin. Actually, parang wala akong ma-compare na pinuntahan natin. You have parang 3 main bathing areas. Yun, yung medyo, I think yun yung parang top tier eh. Yun yung pinakamataas. And then, bago bumaba yung tubig, meron tayong nakikita mas maliit na parang pool. Tapos, yun yung main pool sa baba. Na, kung saan marami ng turista. Hindi ba ang saya na makahanap ng bago sa isang bagay na kilalang kilala natin? Ang mga classic, natutunan nating mahalin ng habang buhay. Pero kapag nagka-twist ang mga to, uy, aba, nakakakilig din. It is in finding the balance between the old and the new. Kaya naman we find the fresher perspective. For me, ganyan ang La Union. It embraces the new while preserving the old. And it makes us all warm and fuzzy inside. Para ka lang umuwi matapos ang mahabang paglalakbay. Sa pag-uwi mo, alam mong may mga nagbago. But some things, the good things, still remain the same. Makes you wanna jump over and over and over and over again. We just can't help falling for Cebu. Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa may mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click.